pag sa tao daw, ganyan, palakpak. Pero pag sa Panginoon, amen. Siya yung pinakamataas, siya yung dahilan ng pagkakatipon po natin. Bigay natin yung glory, yung kaluwalhatian na naukol sa Panginoon. Pag nanamnamin natin yung ating pag-awit kanina, ginawa niyang lahat sa kabila ng ating karumahan, niyakap niya tayo. Sino tayo para alalahanin niya, Mga naging pasaway, hindi ay naging kapat, pero isang bagay lang nananatili sa mundong ito, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Talagang kulang talaga yung mga salita po natin. Kaya yung pagsamba, hindi ito patungkol sa atin. Ito ay pagpapahayag ng ating gratitude sa kabutihan ng Panginoon. Kahit anong bagay na gawin natin, dito'y sapat. O anumang bagay meron tayong hawak-hawak ngayon. Hindi pa sapat. Awit yun sabi, ano pa ba ang mayahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Everything na meron tayo ngayon, ito ay nagmula sa Panginoon. Kung nanamnamin mo yung kanta, talagang grabe, Talagang ginawa niya lahat. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan dun sa krus ng Kalbaryo. Bago ang lahat, bago tayo magpasimula, 9:43. Alam ko yung oras ko eh. 9:43 tayo, At nais nating pasalamatan, i-acknowledge yung mga katatayan, yung pagpupugay po sa kanila. Hindi man tayo mga perpektong mga tatay, mga kalalakihan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumapawi sa kasalanan ng sangkatauhan. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 7, ito ang nagsusustain kung bakit natin kinakaya. Ito rin ang naging dahilan bakit kinaya ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay taong katulad natin. Dinanas niya. Then, yung pag-ibig ang nanaig, then alam niya, yung kanyang kamatayan, sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang mag-aatid tungo sa kaligtasan. Amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, salamat sa lahat ng narito, especially sa mga katatayan, Talagang purihin ng Diyos. Papasalamat din ako. Nakarating yung aking anak. Kahapon magkakasama kami. Talagang parang bitid lang din yung oras kasi naghahabol. At nagmamadali din ako umuwi. Kasi hindi ko alam kung gano'ng oras meron sa akin dun sa Ayala. Pero umabot pa rin ako, purihin po ang Diyos. Kaya talaga, yun yung mga pagkakataong hindi matutumbasan ng pera. Because our first ministry is our family. Di ba? Yun yung kailangan, yun yung kulang sa atin. Kasi mali yung turo sa atin, ministry muna. Our first ministry is our family. Yung moment na yun, walang katumbas na salita, Talagang baliktad. Sila pa nagbigay sa akin, yung mga apo ko, binigyan ako kahapon, di ba? Ewan ko si Tomar ngayon, sabi na kahapon. Nagbitawan ng salita kahapon, Purihin po ang Diyos. Pero nakakagalak, Naalala ko si Boyet, nag-reflect sa akin kanina umaga, pinaalala. Kasi before, may nasabi si Eddie Boy, kasi kung titignan natin, wala kang makikitang perfectong tatay, di ba? But the Lord God is the Father, to the fatherless. Wala man dito sa atin ngayon, di man natin kapili, o sino man nagpalaki sa atin, kinikilala natin ating magulang. And they deserve na makatanggap po sila ng pagpupugay. Hindi lang sa araw ng mga tatay, kundi sa araw-araw. Kasi hindi lang sila expressive, di ba? Hindi sila showy. Pero sa puso nila, nabanggit ko kanina kay Brother Boyet, tumulo yung luha ni Brother Boyet. Kasi nakikita lang natin siyang ganyan. Pero may sakripisyo din siyang ginawa. Di ba? Na hindi siya naging makasarili. Sinakripisyo niya ang sarili niya para makatapos yung kanyang kapatid. Di ba? Hindi man siya ang tumayong ama, pero siya rin yung nagpapakita ng pagmamahal ng isang ama. Amen? At tayo rin lahat ay naging anak, naging ama, naging pasaway. Marami tayong kwento ng buhay na pinagdaanan natin na in the future magagamit natin para maihayag, maikasang Panginoon. Kaya, sabi ko, ano bang magandang topic dito na medyo kasi ang prayer, ang topic natin is prayer. Pero ngayon,
consider natin yung Father's Day. Kaya ito pinamagatan kong ang walang hanggang pagmamahal ng Ama sa alibughang anak. Walang hanggang pagmamahal. May tatlong karakter na nabanggit po rito sa Luke 15, verse 11 to 32, no? Anuhin ko na lang, total narrative naman yung style ng aking pagpapahayag. Dinadaan ko sa kwento, di ba? Yung talagang, yung kasaysayan. Pero bago yon, tayo po yung manalangin. Baka may tuloy-tuloy na ako sa introduction, tapos lahat ng prayer, no? Minsan pa, O Diyos, salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na niloob mo, na kaming lahat na narito, ay hindi aksidente kung bakit kami narito. Kundi matunghayan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Father God, at maipaunawa sa amin ang mensahe na nais mong ipahatid. Lord, sa tulong ng biyaya ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Narito po kaming lahat, umaamin, nagpapakumbaba. Una sa lahat, dinudulog namin ang aming mga puso sapagkat inaamin namin na sa ganang aming sarili wala kaming magagawa. Hindi po kami nananangan sa aming mga sarili, karunungan, kaalaman. Sabi mo doon sa aklat ng Korinto, let your message not be the enticing words of man's wisdom, but comes from the demonstration and the power of the Spirit of the Lord. Hayaan mo, Diyos, sa umagang ito, ibalabal mo ang damit ng katwiran ng Panginoong Yesus na ikaw ang makita, ikaw ang marinig namin. Itago mo sa likuran ng iyong krus, ang iyong alipin. Father God, let your name alone be exalted, be increased, and let your people be decreased. Lord, we pray to prepare our heart to hear you. Anumang hadlang upang di ka namin marinig, kasalanan, kinukumpisal po namin sa iyo. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan. Hayaan mo sa umagang ito ang aming haing handog ay maging mahalimuyak na hain sa trono ng iyong kaluwalhatian. Lord, we ask the Holy Spirit, be the real teacher, be the real speaker of the word. We ask for the fullness back up of your anointing and continue to surround this place, fill this place with your glory, and let your name alone be exalted. And Lord, truly, in your presence, we are always expecting that something great is going to happen. Once more, to you will be the praise, the glory, honor, and all the thanksgiving. And this we pray in Christ Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Talagang ang salita ng Diyos ang gagabay, no? Yung sa puso ng mga tatay, may lungkot. Alam niyo yung pinakamalungkot sa isang tatay? Na merong siyang sitwasyon na pangangailangan na wala kang magawa. Hindi lang expressive, pero sa kibuturan ng puso nandun yung lungkot. Dito matutunghayan natin sa tatlong karakter na ating pag-aaralan, yung sa libughang anak, di ba? Ako, aminado, dumaan. Sinabi ng Bible na lahat tayo ay parang mga tupang naligaw ng landas. For a purpose din. Meron din dahilan din yun. Di ba? Na yung buhay natin, yung paglalakbay natin sa mundong ito, kung wala ang Panginoon, walang kabuluhan. Para lamang tayong barkong walang nagtitimon na nagwa-wander tayo, paikot-ikot ang buhay natin, but still, our life, our heart is empty. Naranasan niyo ba yung ganon? Nung panahon na kabataan din namin, kami ay lulong sa bisyo. Pero hindi may tatatwa isang katotohanan na sa gitna ng kasiyahan, meron kang hinahanap sa buhay mo na hindi mo maunawaan. Na magpupuno ng emptiness. Sa akin, sa experience ko, nung mag-pass away yung aking mother noon, second year high school ako noon, hindi ko matagpuan yung aking sarili. Naghanap ako ng makakasama, companionship, kaya ako nalulong doon sa bisyo.
But at the end of the day, naging habit. Pero sa kabila noon ay maraming nangyari bagay. Katulad din sa prodigal son, grade 6, lumayas na ako. Doon ako natulog sa Luneta. Pangalawang layas ko, second year high school, doon ako sa trabaho sa Espanya, sa Sampaloc, doon sa mga katropa ko. Dumadaan din doon na natutulog kami doon sa palengke. At yung pangatlong layas ko, nag-level up ako. Doon na sa malayo, doon na sa Cebu. Punta ng Cebu, punta ng Bohol, punta ng Cagayan de Oro City, yung lugar nila Nelson. Nakarating ako doon sa Maramag. Talagang nag-adventure, sobrang paglalakbay para lang matagpuan ko ang aking sarili. Marami din sa atin, nasa ganitong sitwasyon. Doon ko naranasan kumain ng giniling na mais. Talagang pag hindi ka sanay, kukulo talaga ang tiyan mo. Yung mga unang araw namin, sarap ng pagkain namin. Sardinas, 8 tao kami kakain ng sardinas. Ng mga sumunod na linggo, disabog na yung ulam namin. Sanay din po ako mag-ulam ng disabog. Diba? Sasabog mo lang sa kanin mo yung konti kasi sasabog mo ganun. May lasa lang. Diba? Pinaranas po sa atin. Dahil pagdating ng araw na tayo magiging tatay na, di ba, na masusundan natin, lahat tayo ginagamit ng Diyos yan. Di ba? Maging yung, I just want to say, yung aking anak, si Jomar, nagbabasketball. Napikon yung kalaro niya, binato siya ng bola. Sinapak na kagad. Putok dito, talagang, walang kamalay-malay, nagkakabulan na pa doon sa basketball court sa tabi namin. Kung naaktuhan ko din, nandun din ako, di ko rin masabi. Di ba? And then, talagang basketball yon, didepensahan, pulis yung nakaaway pala. Pulis Maynila na pinagbabalakan. Sabi ko, lalaban ko ito ng sabayan. Pero, in-advise ako ni Pastor Albert, sabi niya, yung kapayapaan, ayusin mo na lang. Talagang abot yung pagpapakumbaba. Kahit lalaki yan, hinakatid ko araw-araw yan. Naka-epekto sa akin ng malaki na ngayayat ako, wala akong ganang kumain sa pag-aalala. Diba? Talagang tayong mga tatay, no, maging si Brother Henry, no, narito siya dahil hindi man niya plano, pero nasa plano ng Diyos. O tayong lahat, yung ating 4Ps, diba? Nasa malayo man yung ating mga mahal sa buhay, pero pwede natin ipaabot yung pagmamahal. Amen? Maging sa aking anak na si Jen, nadudurog ang puso ko. Kasi maaga siyang nabyuda. Yung mga anak niya, di ba, naghahanap sila ng father figure. Di ba? But sabi ko, ang prayer ko na lang lagi, Lord, sabi mo sa Malakayas chapter 4 verse 6, that you will be the father to the fatherless. Tayo man lahat, marami tayong hinahanap sa buhay natin. Di ba? Dito, it's a familiar verse po sa atin ito, pero paborito ko ito kasi naranasan ko. Kaya tuwing kakantahin, tuwing dumarating ito, talagang, kahit di ko nabasahin, talagang nakatatak na ito sa puso ko. Pag inawit yung Amazing Grace, di ba? Kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Di ba yung kanta na niyakap mo ako sa gitna ng aking karumihan. Hindi niya tayo pinagtabuyan, di ba? Talagang grabe kung aalamin lang natin. Dito makikita po natin yung senaryo, yung senaryo. Kaya tayong lahat, no, sa mga kalalakihan, sa bawat pamilya, ako sa totoo lang, naiinggit ako kapag nakakakita ko ng isang pamilyang kumpleto. Diba? Iba pa rin talaga kasi pag nandun yung buo yung pamilya, no? Makikita mo. Hindi matutumbasan ng anumang halaga yung bigkis ng pagmamahal ng isang pamilya. Hindi man tayo perpekto. Wala man perpektong pamilya. Pero mahalaga, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay perpekto. Ang mundo, ang taong panahon, nagbabago. Marami tayong hinahanap. Maging ako sa sarili ko. Akala ko pag ako'y lumayas,
magiging masaya na ako. Katulad rin ng prodigal son na ito, di ba? Wala pang kalapastangan ang hihigit sa ginawa ng prodigal son na ito. Wala pang gumawa sa kasaysayan na buhay pang magulang mo. Hingin mo na yung mana. Meron akong mga katropa, kumpare, kapitbahay, sasabihin, di pa mamatay itong matandang to nang makuha ko na yung mana ko. Pero yung buhay para harapan mong hingin yung mana mo, isang sobrang kalapastangan. Di ba? Alam ko, nabasa nyo na ito, lagi nating naririnig ito, no? Yung Lucas 15. Magandang himay-himayin natin ito. Sabi niya rito, sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Yan, hinati. Walang magawa. Guro na, pwersa na siya. At talagang karapatan naman niya rin yun. Kaya lang, wala na siya magawa. Binigay niya na. Bagamat ayaw niyang mangyari yun, pero dahil sa pagmamahal niya, binigay niya pa rin. Kaya pagkalipas ng ilang araw, sabi rito, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Dito makikita natin ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Ito yung sitwasyon, ito yung kalagayan ng anak. Meron dito 5 bagay na naglalarawan sa kasalanan. Sometimes tayo rin makasarili. Gusto natin magsarili. Gusto natin lumayo. Ayaw natin may nakikialam sa atin. Ayaw natin may nagmamando sa atin. Kaya sabi niya, malaki na ako, kaya mong ibigay mo na yung aking karapatan, mana ko naman yan eh. Di ba? Sabi niya, gamitin ko na, matuto ko sa buhay ko. Di ba? Kaya nung naibigay na yon, sa palibasa, hindi pinaghirapan, madali na sa kanila lustayin. Di ba? Sabi rito, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ang unang kasalanan na naglalarawan dito, yung self-will. Yung self-will. Gusto ko mabuhay sa aking sarili. Sometimes, nagiging Diyos-Diyosan natin yung ating sarili. Gagawin natin lahat ng magustuhan po natin. Malaya tayong gumawa ng lahat ng bagay, pero hindi lahat ng bagay ay makakabuti para sa atin. Amen? Kaya po, hinayaan na lang siya. Wala nang magawa yung ama. Tapos, ang ginawa niya, pinagbili ng bunso ang bahagi nang nagpunta at nagpunta. Binenta niya, di ba? Wala naman siyang alam gawin, no? Paano ko makakilos? Benta, di marami kang pera. Madaling bumili ng kaibigan, pag marami kang pera, bago ka sa isang lugar, magpainom ka lang doon, kilala ka na ron eh. Uy, si ano, galante. Okay siya, champion siya, may kaibigan ka na eh. Di ba? Sikat ka na ron eh. Makikilala ka na ron. Strategy ko po yan pag ako nasa isang lugar. Magkano lang yung tuba noon? During that time, 1976, 150 lang. Ano lang yun? 150. Di ba? May kaibigan ka na, kilala ka na. Sikat ka na doon. Di ba? Mamumunan ka lang. At sabi rito, nagpunta sa malayong lugar. Pangalawang, naglalarawan sa kasalanan is separation. Separation. Sabi rito, una, self-will. Kinuha yung mana. Give me my inheritance. Gusto kong mamuhay ng sarili para matuto ako. Ganda pa ng dahilan. Pero ang totoo, nagpakalayo-layo siya, walang makikialam, gagawin niya. Kasi minsan ang dating, ang mga magulang, kontrabida. Kasi kabisado mo na yung sasabihin eh. Ako lagi nakikita, nasisisi. Di ba? Parang ganon. Yung nanay ko before pag uwi ko galing sa school, titignan yung mata ko, inspection. Sabi nung, baka humihitit ka na ng adik ha? Baka humihitit na raw ako ng adik. Di ba? Kaya pala naubos yung adik, yung mga adik, hinihipit. Di ba? Kasi teacher yung nanay ko, yung tatay ko, teacher din. Doon sila nagkita sa Davao,
Tapos, yung mga Pangilina, naipasok siya doon sa Bureau of Customs. Naging Chief Inspector siya, Chief Inspector sa Body Warehouse Division. Kaya ako, lumaking Jeprox. Lumaki sa Layaw. May pangangalaga kami ng katulong. Kaya wala akong alam gawin sa bahay. Alam ko lang, uuwi, kakain, barkada, iinom, mag-iisip ng magandang pulutan. Doon umiikot ang buhay ko. Before. Hallelujah. Kaya tuwing mapag-aaralan ito, naaalala ko ang aking sarili. Kaya nung mangyari kay Jomar, naalala ko, naku, baka makulong ito at hindi na kayang mamuhay doon sa kulungan kung di ka marunong makisama. Di ba? Talagang kahit hindi ako isang paketeng sigarilyo nandun, pamimigay mo dun sa mga preso. Di ba? Yung hindi ko natutunan sa labas, matututunan mo dun sa loob. Kaya akala ng bunsong ito, masarap mabuhay na hindi mo kasama ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Akala niya sa pamamagitan ng kinang ng salapi, nagawa naman niya ang gusto niya. Pero nagpapatuloy siya na nangangailangan at hindi siya masatisfy. Minsan dumarating sa point sa atin, nabibili mo naman yung gusto mo. Ang tanong, satisfied ka na ba? Kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Sapagkat walang anumang bagay na sasapat sa buhay na ito. Hindi ang material na bagay, kundi ang Panginoong Yesus, ang presensya ng Diyos, ang magpupuno sa kakulangan sa buhay na ito. Amen? Talagang, grabe. Tayo, alam ko, may kanya-kanya tayong kwento ng buhay. Diba? Talagang, sabi rito, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Siguro mailalarawan mo rito na one day millionaire siya. Di ba? Talagang parang kami. Paano ba? Wala na tayong iniinom. Uwi na tayo. Teka muna. Yung iniipit-ipit mong pera, lalabas eh. Di ba? Teka, meron pa yata ako rito. Di ba? Tapos tawag dito yung lalabas pa. Naalala ko si Jomar before, yung mga tropa niya. Sinundo ko yan. Hindi ko ito sinasabi, Jomar, para kasi experience ko din yan, no? Talagang may one for the road sila. Hindi ko alam, hindi ko galing manundo eh. Natutulog na ako noon eh, narimpungatan ako. Yung isang ama, sinisilip kayo sa kwarto kung kumpleto na. Kulang. Wala siya. Lumabas ako. Nakita niya lang ako daw nagsalita, nagkaintindihan na kami. Sumunod naman siya. Kinabukasan, yung kasama niya nag-one for the road, na aksidente yung sasakyan. Si CJ, di ba, bilis magpatakbo nun eh. Talagang nadurog yung kanyang mukha, pati si George, di ba? Talagang minsan uudyokan ka ng Panginoon eh. Di ba yung bang isang ama na nag-aabang ka, naghihintay ka, minsan di ka pa makontento, lalabas ka pa ng gate, titingin na, para ka si Anthony Castello, malayo na ang tingin. Di ba, nag-aabang ka? Wala pa kasi. Ganun yung pakiramdam. Sinasabihan ako ng tatay ko before, pero di ako naniniwala. Hindi ko alam, darating din pala yung point na mararamdaman ko yung gano'n. Hindi ako natakot para sa aking sarili, natakot ako para sa aking anak. Unang-una, ayoko magkaroon siya ng record. Meron magkaroon ng record, di ba? Kasi may banta yung pulis eh. Yung school niya, sa San Lorenzo siya, doon sa Roosevelt, sa Quezon City. Doon siya nagtapos. Buti nakapagtapos, di ba? Ang isip ko noon, applyin ko na ito para yung total, may edad naman ako, sabay-sabay na kami, tapla na kami nito. Pero in-advise ako ni Pastor Albert na ayusin, magpakumbaba, di ba? Kasi tayo ayusin natin eh. Yung panahon natin ngayon, yung mga hindi natin pagkakaunawaan sa pamilya, magkaroon tayo ng reconciliation. That is our ministry right now. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Di ba? Nais ng Panginoon bago siya bumalik, maayos natin yan. Pero magulo ang mundo ngayon. Di ba? Nagsisimula siya dun sa pamilya. There is no such a perfect family. Pero kapag si Kristo ang pundasyon ng ating tahanan, maayos. Yung mga wounded heart, yung mga pain na naranasan po natin.
Feeling ko rin noon, parang nahihiya akong bumalik. Kasi alam ko yung kasalanan ko, mabigat. Kasi nagtaka ako nung hanapin yung titulo ng lupa namin, kasi saan lang. Buti na lang, di ko natagpuan. Sa sobrang sugapa ko sa alak noon, yung boundary ng sasakyan namin, meron kaming pampasaherong jeep noon, MCU Recto, kinukuha ko yun. Nang bandang huli, pati yung Pioneer Stereo, ang ganda ng tunog noon, di ba? Kinuha ko yun para lang may panustos sa aking issue. And then, nag-level up. Pumunta ng kasi pag lumayas ka, gusto mong bumalik, baka balik ka eh. Eh ito, parting Bisaya, gusto kong bumalik, di ako makakabalik. Tawid dagat kasi. Diba? Pumunta ako ng Colon. Yung Colon, parang avenida yun eh. Hindi ko alam kung ganun pa ang itsura kasi that was 1976. And then, punta ng Bohol, tapos sumama dun sa mga kabarkada ron, trabaho sa tubuhan. 5 beses, tandang-tanda ko kung ilang beses ako nahulog sa dangil. Nanginginig yung tuhod mo sa gutom. Diba? Kasi makikita mo yung picture ng kasalanan na tayo lumalayo, diba? Sin separate us from God. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, hindi maikli ang kamay ko para di ka abutin. Hindi ako bulag upang di ko makita kung nangyayari sa iyo ngayon. Lalo hindi ako bingi upang di ko marinig ang panalangin mo. Ngunit ang kasalanan po natin, ang naghihiwalay, ang nagkukubli sa atin sa mukha ng Diyos. Lahat ng panalangin naririnig ng Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 15. But it doesn't mean na lahat ng panalangin ay tutugunin ng Diyos. Amen? Yun po ang sabi sa Isaiah. Yung kasalanan po natin. Kaya ito na yung kanyang resulta. Nung pagkaubos ng kanyang pera, nawala na rin yung kanyang mga kaibigan. Wala nang may totoong malasakit na magsabi, oh, dito ka muna sa bahay. Nagugutom ka, kumain ka rito, dito ka man ang halikan. Nawala na po yung ganun. Dumating na yung point na ganun. Bumaba na siya ng nasa napakababang kalagayan. Ganyan po yung kasalanan. Satan will show you the pleasure of sin. Habang ginagawa mo ito, ini-enjoy mo ito. Ngunit Satan will not show you the consequences of sin. Hallelujah. Talagang pagbalik ko pa rito, sinundo pa ako ng tatay ko noon, hindi ako sumama. Talagang ma-ego, ma-pride. Pero nung nakusa na ako umuwi kasi death anniversary na ng nanay ko, May 28. Pagdating ko rito, May 28. Lumipas lang ang isang buwan mahigit, May, June, July 7, napasok naman ako ng kulungan. Doon ako nahuli. Dahil sa kalasingan. May hawak-hawak ang baril, 357. Nangungutang sa tindahan. Diba? Talagang yung mga matatanda na doon sa amin, kilala yung naging buhay ko. Talagang, hindi ko to kinukwento para magmalaki. Hindi naman to pwedeng pagmalaki, kahihiyan to eh. Kundi para yung mga katulad ko na dumaan sa ganitong sitwasyon, makita natin ang pagmamahal ng Diyos. May pag-asa na naghihintay. Kailangan lamang natin katulad ng alibughang anak na ito, yung realization. Diba? Nakita niya, pagdating dito, verse 14, nang maubos na, nagkaroon ng matinding tagutom, yung starvation, ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya siya nagsimulang maghirap. Verse 15, sa matinding desperation sa buhay at kagutuman, na masukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Naging ka-level niya na yun sa tindi para maibsan na yung kanyang gutom. Talagang grabe. Sa ganung kalagayan niya,
Hindi naman siya sanay. Verse 17. Ito naman yung 5 hakbang upang tayo ay manumbalik sa Diyos. Kaya yung tao, hindi siya magre-repent kapag hindi niya inamin sa sarili niya na siya'y nagkasala. Amen? Paano magsisisi yung tao? Diba? Para yung kapitbahay namin ng kumari ko, atin kang Bible study. Ba't ako ayain mo? Ayun na, yung si Maring ganito, siya ayain mo, makasalanan niya. Diba? Lahat naman tayo makasalanan. Sabi ng 1 John 1:8, kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ng Diyos at wala sa iyong katotohanan. Kaya paano sila magre-repent? Kung di mo kinikilala sa sarili mo na ikaw isang makasalanan. Kaya unang hakbang ay yung realization. Napag-isip-isip niya sa verse 17. Napagtanto niya ang kanyang kalunos-lunos na kasalanan na ginawa. At nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Diba? Nakita niyo kalagayan niya. And then, he make a decision. Sometimes yung decision natin sa isip lang natin. Minsan tinatalo tayo ng pride. Babalik bago ron, baka hindi ako tanggapin ng tatay ko. Baka mapahiya lang ako kasi wala na akong mukhang ipapakita ron. Kinuha ko na yung mana ko tapos babalik ako dito, ngayon naubos na. Nagtatalo yung kanyang isip. Pero dahil desidido siya, desperado siya, ay hindi siya tanggapin ng kanyang magulang, desidido siyang bumalik at humingi ng tawad. Nag-insayo pa siya, anong dialogue sasabihin niya. Ama, narito ako, hindi na bilang inyong anak. Ituring niyo na lang ako bilang isang katulong dito sa tahanan. Kaya kahit nahihirapan siya, wala pa namang MRT no, wala pang LRT no. Hindi mo alam kung paano yung transportation during that time. Pero dahil desidido siya, dahil desperado siya, at na-realize niya, nagsikap siya. Parang ako noon eh. Naalala ko yung sarili ko. Nakakalat lang kasi yung relo dyan, nakakalat lang yung pera dyan, pinagdadampot ko yun. Para makauwi lang. Pamasahe pa nun, Manila, Cebu, Sweet Lines pa nun. Hindi ko alam kung nandiyan pa yung barkong Sweet Lines. 58.80 ang pamasahe. Napakamura pa nun. Talagang ang sarap eh, ini-enjoy mo eh. Pero noong dinaranas na namin yung gutom, isa-isa nang nagtakasan yung mga kasama. Kanya-kanyang ligtas na kami. Kaya ako, palibasa walang pamilya, enjoy lang, sige lang, sabay lang. Talagang grabe. Kaya ito rin yung 5 hakbang ng repentance. Metanoe, to change the mind. To repent is to change the mind. Diba? Kaya nga, ang labanan natin lagi sa isipan. Kaya sabi ng Bible, let God transform you inwardly by the renewing of the mind. Pag pinairal mo yung ego mo, mananatili ka na bagsak ang iyong buhay. Pero dahil desperado siya, desidido siya, humingi ng tawad, magrepent. Kaya yung prayer ni David of repentance, total nando pa rin yung prayer, nakaukit ng malalim sa puso yun. Sabi ron, repentance requires an awareness of sin. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala, and understanding that you hurt God and people, and determination, willingness to accept the full responsibility without denial. Kasi minsan may iral pa rin yung pride, yung takot, baka hindi ako tanggapin, babalik ako dun sa church. Maraming ganong pagkakataon. Naranasan ko din yung ganon, absent ako ng mga ilang buwan. Ngayon, pagdating sa halit na i-welcome ka, oh, buhay ka pa pala. Para kang kabuti, lulubog, lilitaw. Born again ka pa ba? Or ikaw ay born again na? Di ba?
Sabi ko, umustay ko nung nangyari sa akin, bakit ganun yung ginawa? Di ba? Minsan, mga kapatiran mo pa, mag-sarap na encourage ka. Kaya pero determinado ka, desidido ka, bumalik siya. Pagdating dito, verse 18, yung decision niya, I will arise, ako'y babangon, kahit ano mangyari, kahit na murahin ako, ano masabihin sa akin, tatanggapin ko, kasalanan ko naman. Di ba? Kaya nung nangyari sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po madali pong gawin yun. Kaya yung steps to repentance is kailangan mo rin ng humility. Humility. Hindi katulad ng unang nila panahon ni Eva at ni Adan. Gusto pang sisihin ng Diyos. Lord, kung di mo binigay ng partner hindi ako mauulog sa tukso na kainin tong bunga ng pagkagawa ng masama't mabuti. Gusto mo bang palitawin na kasalanan pa ng Diyos? Samantalang choice mo yun. Minsan tayo gano'n, sinisisi mo yung partner mo. Ikaw kasi, hindi ka dumating sa buhay ko, kahit nananahimik ako rito. Di ba? Hallelujah. Tapos sabi rito, talagang nag-ensayo siya. Hindi na po ako karapat-dapat. Ito yung maganda. Maraming tao, may desisyon, pero hanggang dito lang. Di ba? Yun yung head fake. Head fake lang yun. Yung tunay na may pananampalataya, hahakbang ka sa iyong pananampalataya palapit sa Panginoon. Because the just live by faith, not by sight. Ang pananampalataya hindi batay sa nararamdaman mo, sa emosyon mo, kundi pananampalataya, pagtitiwala, at desidido na ikaw ay babalik sa iyong Ama. Kasi Lord, baka mamaya hindi ako tanggapin, baka ang mga tao doon, bukas nga yung church, sarado naman yung pintuan ng mga puso nila, walang kumakausap, walang pumapansin, di ba? Kasi ganun ang naging feeling ko po. Malapit ako, pero ang totoo, malayo ang loob ng mga tao. Minsan ganun, napakalapit natin sa isa't isa, pero ang totoo, napakalayo ng loob. Di ba? Kailangan maramdaman nila that we belong to the family. Bakit minsan yung mga bagong dumarating, hindi na bumabalik? Naramdaman ba nila yung belongingness sa family? Hallelujah! Bakit si Boyet nandito? Naramdaman ni Boyet, pasensya ka na Boyet nag-usap kami. Hindi ko siya kinakausap na siya na rin mismo na-realize niya. Dito sa World of Light, tanggap ako rito. Sabi niya, 5 years na dapat ako rito. Di ba? Kahit na marami nagmamalasakit sa kanya. Nalaglagan nga ng pera yan, buti nila yung si Pastor Alet ang nakatanggap. Hallelujah, anong ginawa niya? Di ba? Hindi naman alam ni Kaboyet yun Pwede naman nang ibulsa. Di ba? Pero binigay. Alam niya may pagmamahal, pagmamalasakit dito. Tapos kanina kinonfirm ko, kahit gaganang-ganyan si Boyet, iba rin ang puso niya. Sinakripisyo niya yung sarili niya, makapagtapos lang ng pag-aaral ng kanyang kapatid. Pero, kaya na-appreciate yun hindi. Pero kanina, tumulong luha niya. Kasi pagmamahal yung sakripisyo yun Hallelujah. Kaya dito, he carried out his decision and he arose. Minsan, yung isip ko, sa isip lang Pero siya, humakbang siya. Hindi pa atras, kundi forward. Moving forward to ask for forgiveness and repentance. Kaya po ang nangyari, he returned. Verse 20, ito yung pinaka-key verse niya. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Kahit pa may nag-advise, naku, huwag ka nang tumulong, hindi ka tatanggapin. Naku, galit na galit pa sa yung tatay mo. Hindi mo alintana yun kasi desidido ka sa sarili mo, hindi ng tao. Yun yung totoo, di ba? Kaya sabi na rito,
At siya nagpasyang umuwi. Tanggapin man siya o hindi, basta akong desidido akong humingi ng kapatawaran. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Dito ako na-touch. May lalarawan mo na nag-aabang lagi. Hindi man expressive yung mga magulang natin, yung tatay natin, hindi man expressive. But deep inside, nag-aabang, umaasa, naghihintay. Minsan, di ka pa mapakali. Yung pati si Joma, alas 7 labas sa klase, anong oras na? Alas 10, wala pa. Diba? Lalabas ka doon, sakit. Mag-aabang ka, titignan mo . Minsan, magbabike ako, lilibot ako, baka nasabi. Kasi ako gano'n, madalas masabi. Diba? Kaya talagang makita mo yung reaction. Ang pag-ibig, hindi nawawalan ng pag-asa. Sabi ng 1 Corinthians 13, love always hope. Punong-puno ng pag-asa that one day, yung mga mahal natin sa buhay, o anak natin, o sino pa man, na nawalay sa atin, minsan isang araw babalik. Hindi gumigive up, umaasa na minsan babalik. Yun nga yung nangyari, malayo ang tingin, para si Anthony Castelo siya. Malayo ang tingin. Di ba? Hindi siya nabigo. Di ba? Ang ginawa niya, hindi niya hinintay na makabalik yung anak niya. Sinalubong niya. Di ba? Sabi dito, at patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Di ba? Verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak. Alam niyo po ang nangyari? Ang nangyari dito, hindi na naririnig yung paliwanag, yung explanation. Sapagkat ang nakikita ng tatay ay hindi yung nagawa niya, tapos na yun . Kundi yung desisyon niya na bumalik, na maitama kung yung pagkakamali. Diba? Minsan ganun . Nagpapaliwanag ka, bingi ka na dun sa paliwanag . Ang nakikita mo kasi yung pagbabalik. Kaya tuwing kinakanta yung Amazing Grace, naalala ko ito, naalala ko yung sarili. Kasi yung ganda ng lyrics na . Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nung kinakanta pa natin kanina, diba? Niyakap mo ako sa gitna ng aking kamay. Isipin mo, siguro, ang baho niya, baka pagtulog niya na rin yun, pang-alis niya pa rin yun, naglakad rin siya, samot-samot, amoy na. Pero hindi siya pinandirihan. Oy, tama na, magkilamos na muna. Yaya ka, pandumi-dumi mo. Diba, nakakahiya. Kilalang pamilya tayo rito. Pero hindi po gano'n. Niyakap niya. Niyakap niya, nagpapaliwanag, hinalikan niya. At nagsalita yung anak. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang, ito po yung reaction ng tatay, no? Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Ano po ibig sabihin ng robe? Simbolo yon ng dignidad. Dignity. Yun ay sumisimbolo sa dignity, sa authority, na siya ay hubad sa karumihan, sa kasalanan. Binihisan siya. Kaya yung 2 Corinthians 5:21, di ba? Dito hinahuli yun . For him without sin became sin that we might have the righteousness of God. Ibinalabal sa atin ang damit ng katwiran ng Panginoong Yesus. Nakabalabal na sa iyo, hindi kanya tinitignan na bilang isang makasalanan. Yung po yun, yung robe. Yung dignity bilang isang anak. Yung authority. Ano pa po bang binigay sa kanya? Yung sing-sing. Sinuotan siya ng sing-sing. Yung signet yun di ba? Ng i-belong to the family restoration. Hallelujah. Yung una, binalik ang dangal bilang anak. Yung singsing, binalik ang, ito ay simbolo ng kapangyarihan at pagkakakilanlan. Suot-suot niya yung singsing ng pamilya.
simbolo. Binalik ang pangalan at authority mo. Yung family seal, yung signet nila, di ba, na during their time. At yung sandalyas. Ano ang simbolo ng sandalyas? Binalik ang pag-aari mo bilang anak. Kasi punong-puno na guilty na siya eh. He feel being accuses or condemnation. Di ba? But remember in Romans 8:1, there is no more condemnation in Christ. Wala na sa kahatulan ang na kay Kristo, sapagkat ibinalabal na ang damit ng katwiran ng Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. Diyan po ang napakagandang kwento niya. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Tatlo yung karakter na binanggit natin. Ano ang reaction ng panganay? Maaari mong masasabi na siya'y kasama, nag-church siya, laman siya ng simbahan. Anong reaksyon niya? Natuwa ba siya sa pagbabalik ng kanyang kapatid? Nagselos pa nga, nainggit. Sabi niya, Tay, itong kapatid kong ito, nilustay lahat ng kayamanan. Ngayon, ang lakas ng loob, babalik pa rito. Samantalang ako, wala akong natandaan, nag-birthday ako, pinaganda mo ako. Diba, nainggit siya, hindi niya kinatuwa. Nagalit, nainggit, nanumbat. Hindi niya kinatuwa ang pagbabalik ng kapatid na bunso. May problema sa kanyang karakter. Di pagpapatawad. Pero Kristiyano. Diba? Kristiyano pero saradong puso pagdating sa ganung bagay. Hallelujah. Kaya i-check natin yung ating sarili. Meron ka pa bang nadarama na pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad sa iyong kapwa? O katulad ka rin ito na makasarili, na gusto mong lumayo, magsarili. Kung tutusin ang may problema yung panganay. Diba? Kristiyano siya, pero hindi niya tanggap yung pagbabalik loob ng kanyang kapatid. Maaaring iniisip niya, baka kapupitensya ko ito. Mukhang mas paborito siya. Paborito itong alibughang anak na ito. Nagreklamo siya sa tatay niya, simulat sa pool. Ako na kasama mo. Pero anong sabi ng kanyang tatay? Ako'y matagal mo nang kasama. Ang kapatid mong ito ay namatay na at muli na. Church, sa umagang ito, hindi ko alam kung anong personal na reflection ito. Marahil meron tayong mahal sa buhay na matagal natin din nakikita, o meron din pagkakaunawaan, 20 years na nakaraan, kaya ka pa makamove on. You keep on rehearsing what is happening in the past, di ka makamove on. Iniingatan mo sa puso. Sometimes, bakit ganito yung nangyayari sa atin? Kasi mayroong entry point ang kaaway. Yung unforgiveness. Di ba? Yung prayer nandun. Nandun yung prayer. Whatsoever you desire when you pray, believe, you will receive. Pag tinuloy mo yung basa sa verse 25, but when you remain standing in prayer, be sure to forgive those who trespass against you, so that your heavenly Father will also forgive you. Church, sa umagang ito, 10:30 na. Hallelujah. Ano man yung ating alam mo kung sasabihin, 10:30 na pala. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit laging natatapat sa akin to eh. Sabi ko, Lord, pwede bang ibang topic naman? Yung patungkol naman kay Abraham, Isaac. Patungkol din sa Father's Day din yun. But tayo ngayon, nasa generation tayo ngayon, nasa panahon tayo ngayon, na napakagulo ng sitwasyon, problema sa labas, sa loob, sa simbahan, sa pamilya. How do we respond to the situation? Bukas pa rin ba ang puso natin na abutin ang ating kapwa? Willing pa tayo to start a new day, a new beginning? Diba? O katulad din tayo ng alibughang anak na ito, akala natin sa ating sarili, diba? Kaya natin mabuhay kung wala ang gabay ng ating Ama. Amen? Kaya, church, our God is a personal God. Nasa umagang ito, katagpuin na po tayo. Yung simpleng salita lang, Pa, salamat sa lahat. Yung tatay ko po,
bago nag-pass away yun, bago magkaroon ng Alzheimer, hindi kami in good relationship. Kasi siya, soft-spoken ako, napakadaldal ko. Pero nung maka-attend ako ng word for the world about family tree, yung mga problema dun sa pamilya, parang may nakabara sa lalamunan ko, di ko masabi. Pero umiiyak ako noon. Sabi ko, Pa, salamat sa lahat. Kung ano may nangyari sa buhay ko, pinili ko ito sa sarili ko. Pero salamat sa lahat ng pagtitis. Sinikap niya makatapos ako ng pag-aaral. Ang pag-aaral ko puro umpisa. Enroll ako ng enroll sa UE, sa Claro M. Recto. 1976, tapos hindi ko tutuloy, titigil. 77, bibigyan na naman akong pang-enroll. Pinilit na talaga, pero hindi siya sumuko, ako ang sumuko. Hallelujah. Talagang grabe, pero sa kabila ng lahat, may plano pala ang Panginoon. Kaya ako natutuwa dito sa aking anak na talagang maikling panahon lang siya na gumawa ngayon. Gumawa ng mga ganung bagay. Doon ako natakot. Yun ang naging multo ko na mangyari. Sometimes history repeat itself. Kaya talagang abot-abot ang panalangin ko araw-araw consistently sa ating pamilya. Hindi tayo mawawala ng pagsubok at problema ngayon. But yung ating character must be filled in the character of Christ, to learn to be humble and to have a teachable heart, di ba? Lunukin na natin yung mga fried chicken natin, di ba? Talagang magkaroon tayo ng reconciliation and forgiveness. Hindi mangyayari yun kung wala tayong unity. Tumayo po tayong lahat sa umagang ito. Bago tayo manalangin, pwede ba, Kuya Boy, isang awitin? Any worship song? Sa lahat ng tatay na narito, o sino man, wala man dito, o sino man nagpalaki sa inyo. Again, we are not, hindi tayo perfectong magulang, walang perfectong pamilya. But doon sa Malakayas chapter 4 verse 6, the Lord is the Father to the fatherless. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Katakpuin mo po kami, yung reflection namin, Father God, na to humble ourselves before you. Katulad ng alubighang anak na ito, hindi siya nagmataas, nagpakumbaba siya, inamin niya, at naging desperate longing, desperate love for God, to return to the Lord God Almighty. Church, anumang sitwasyon natin, sa pamilya, kapatid, kaibigan, matagal na panahon mong di nakikita, marahil naging makasarili din tayo, wala tayong bang iniisip kundi sarili nating kapakanan. But sa umagang ito, yung pagmamahal ng atin, the perfect will. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord God. Salamat. Sino kami para piliin mo, Diyos? Patuloy at paulit-ulit kami nagkakasala sa iyo. Marami kami mga madilim na nakaraan na naranasan sa buhay po namin. Ngunit inako mo ang kasalanan namin sa gitna ng aming karumihan. Ako hindi sa iyong tawa. Yes, Lord, saliksikin mo kami sa umagang ito, Panginoon. Yes, God, ginawa mo lahat para sa amin. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, your love is sufficient for us. Just sing it to the Lord with all our heart. Bigkasin po natin, sabihin po natin ito mula sa ating mga puso. Sa gitna ng lahat, pinili pa rin tayo ng Panginoon. Sa kabila ng lahat, may mabuting layunin pa rin siya. Sa kabila ng ating mga pangit na nakaraan, may mabuting layunin ng Diyos sa buhay mo. Inihahanda niya tayo. Dahil sa Kanya, nagkaroon ng katiyakan ng buhay natin. Nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng dahilan
sa iyong yakap. Yes, O Lord God, hawakan mo kami sa iyong tawag, O Diyos. Laman ng puso ko ikaw, ginawa. Kailan namin uling nadama ang yakap mo, ang pagkalinga mo. Kailan namin uling nadama ang pag-iyak namin sa iyo, Diyos. Lord, napakaraming broken relationship in the family. Lord, restore. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, Lord, sa umagang ito, ginawa mo. katulad ng libughang anak, turuan niyo kami magpakumbaba. Teach us, Lord, to be humble before you. Sa akin ay sapat. Yes, O Lord God, sapat ang iyong pagmamahal. Piling ko na Yes, sa umagang ito, church, ako'y kung mayroong pinapaalala sa iyo ang Panginoon, kapatid mo man to, anak mo man ito, yung dalawang kapatid po namin sa New Jersey, araw-araw nakikipaglaban sa kamatayan. But Lord, we thank you for your grace. Tinapos mong lahat. Yung legacy, Panginoon, paalala mo, Lord God, huwag namin silang tignan sa mga bagay na nakaraan na di maganda. Makita namin sila sa kabutihan mo sa kanilang buhay, O Diyos. Marahil, in denial kami, tinatanggi namin na hindi kami nasaktan, but deep inside, we are deeply hurt, we are deeply wounded. Lord, restore mo po. Salamat, O Diyos. Tinapos mo lahat. Yes, Lord, salamat sa umagang ito, sa presensya mo, sa pagmamahal mo. Sabi mo sa 1 Peter chapter 4, verse 7 and 8, ang pag-ibig mo ang pumapawi ng pagkakamali, pagkakasala. Love triumph, let your love and mercy. Katulad na our Heavenly Father, His unfailing, unconditional love is without measure. Lord, turuan mo kaming magmahal. Father God, sa pagmamahal, ang pag-abot at pagpapatawad. Maraming pagkakataon sa buhay namin, nagkakamali, may mga di pagkakaunawaan. Ngunit, Panginoon, sa mundong ito, ang pag-ibig mo ang mananatili na malagpasan po namin ito. Ano man ang kinakaharap ng iyong mga anak, you are a personal God. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Tuloy mo kaming kinakatagpo. At tuloy mong nare-restore. Walang pinakamahalagang bagay pa rin sa Diyos kundi yung ugnayan. Ugnayan sa kapwa. Kung nais mong maayos ang ugnayan mo sa iyong mahal sa buhay, unahin mong ayusin ang ugnayan mo sa Panginoon. Church, napakadali na ng komunikasyon ngayon. Just say a word. Just reach them out. I-release mo yung pagmamahal, pagpapatawa. Hindi mabibigo ang sino mang lumalapit sa Panginoon. Hindi kanya tataboy. Marahil sa hirap ng buhay, kanya-kanya na, wala nang pakialaman. Lord, nais kaming iwan ng legacy. Ang isang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan, hindi magsusumbatan. Naalala ko yung sinabi ng aking bayaw. Sabi niya, kayo na nakakaginhawa sa buhay, magtulungan kayo. Huwag kayong magkanya-kanya. Sapagkat hindi tayo dinisenyo ng Diyos para magkanya-kanya. Mahalaga ang relasyon ng isang pamilya. In 1 Timothy chapter 5, sabi ron, ang hindi kumakalinga sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, masahol pa sa walang pananampalataya. Lord God, thank you, Holy Spirit, for your presence in our midst. Patuloy mo kami katagpuan. Once more, we give you all the praise, the glory, honor, and thanksgiving
And this we pray in Christ Jesus' name. Amen and amen.